Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, matindi to. Nagimbal ang palasyo, Senator Bongo, matinding revelasyon. Press Marcos nagpanik, bistado na. Yan po mga kababayan ang ating aalamin mula po rito kaya Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga karibin natin mga kababayan, bago po natin bigyan ng komento, panoorin itong video ito. Ito po, si former President Duterte ay may mensahe po dito kay President Bongbong Marcos Jr. Ito po mga kababayan, basahin po natin, basahin ko po para sa inyong lahat. So itong sinabi po ni former President Duterte: Mr. President, hindi mo sinusunod yung demokrasya. And you are veering towards a more authoritarian government. Mahirap yan. I am just warning you. Winawarningan na. Si President BBM. Ako isa talaga sa hindi papayag. Kung magtatanong ka, what I intend to do, I will rise hell one day, and I would ask the military and the police to join me, not to force you out of the office. We will just air out sentiment for you, not to forget that the Philippines is a democratic state. So yan mga kababayan. Kasi ramdam na po ng mga Duterte yung pagiging authoritarian, diktador, diba? Ng administrasyon ito, mga karibin natin. So yan po ang mensahe ni former President Duterte dito po kay PBBM, So ano pong reaction nyo dyan, Well, ito, opinion ko lang po ito, talaga naman totoo naman pong ganito na ang nangyayari ngayon, diba? Diba? Nung sa panahon niya ni PRRD, di ba? Iningkresan pa yung sahod ng mga men in uniform. Pero wala po siyang ginawang ganito, di ba? Nagginagamit talaga. I mean, sa pansarili, di ba? Pansarili po kasi. Yung kanilang mga ginagawa, mga personal interest kung baga, di ba? Well, ano man pong inyong reaksyon, i-comment na lang po. At eto pa, mga kababayan, mayroon po tayong Ayuda King. Eto po, tingnan nyo. Ayuda King mga kababayan, basahin ko po ng konti pero hindi natin babasahin lahat kasi mahaba may papakita na akong mga picture mamaya. Big Tacloban Fair, a mega bagong Pilipinas Servisyo Fair is held in Tacloban City on August 2, 2024 in celebration of their fair's first anniversary. So yan mga kabayan, the event featured the giving of aid to more than 250,000 beneficiaries in the Eastern Visayas region. Speaker Ferdinand Martin Romualdez was elated when he was joined by 240 more lawmakers in the caravan. Saan mga kabayan? Ito po yung sinatawag nating Ayuda King. Tingnan nyo. Ngiting ngiting tagumpay. Akala ko, eto first time ko makaan ng caravan fair, pamimigay ng ayuda. Akala ko kasi yung job fair lang, ganyan. Ayuda fair, meron na rin pala. May ayuda na. Sige. Araw-arawin nyo yung pang-aayuda ninyo. Huwag na kayong gumawa ng batas. Yung 240 lawmakers, di ba?
na umattend dito sa anong ito caravan na ito. Fair caravan, ano ba yan? Pamimigay ng ayuda. Huwag na po kayong magtrabaho sa Kongreso, mga lawmakers, di ba? 240. Dito, mamigay na lang kayo ng ayuda kasama ni Martin Romualdez. Kasi pag uwi nyo yan, pag uwi nyo, may ayuda rin kayo. Mga hinayuta kayo, puro ayuda lang ang ginagawa ninyo. O yan, ngiting tagumpay talaga tingnan nyo yung mga nasa likod, mga lawmakers yan, dito nga si parang kahawig ito ni Erwin Tulfo. Tingnan nyo mamigay na lang kayo ng ayuda. Yan sasayaw ba yan? Kakanta? Ay nako mga kababayan. Wala na, ubos na po yung kaban natin sa pang-aayuda ng mga ito. Wala rin naman tayong magagawa. Sila ang gumagawa ng mga batas. May batas na ba ngayon na ayuda? Pag anniversary, ayuda na. Sa panahon po ni PRRD, ang ayuda, ang inaayudahan yung may mga binabagyo. Yung may mga sakuna, di ba? May nag-comment nga dito Sabi na, buti pa sa Tacloban City. May fair ng ayuda. Pero doon sa binahaan ng binagyo ng Karina, ewan ko lang kung may fair ng ayuda rin doon mga kababayan dito sa Tacloban City, wala namang hindi naman binaha no? O ano bang ano to yung post nila is teka lang 13 hours ago pa lang no? Ito Manila Times 13 hours ago. May bagyo ba sa sa Tacloban nung 13 hours ago? Wala naman po, di ba? Well, anyway, yan. Basta pinapakilala ko lang po sa inyo. Ito po, si Ayuda. Ayuda King. Mr. Speaker Romualdez. Yan na po, eto pa. Ayun, sa Ayuda yan. Eto, good news naman po tayo mga kababayan. Good news. Eto, PBBM issues executive order increasing salaries, benefits of government employees. Nako, nabubulol tayo dito sa mga increasing, no? Salaries, benefits, government employees mga kababayan. Nako, kung ikaw po ay isang government employees, matutuwa ka po rito, palakpakan. Government employees. Paano yan yung mga yung mga minimum wages lang? For example, construction, di ba? Yung mga nagtatrabaho sa mga private company, di ba? Yung mga di ba, yung mga lang, parang casual lang, di ba? Paano sila? Wala ba silang increase? Diba? Wala bang executive order din para utusan itong mga malalaking negosyante na increasean? Yung ating mga kababayan na maghapong nagtatrabaho saka konting pera, diba? Kapalit ng serbisyo. So yan mga kababayan, ito nga, may nag-comment dito, parang isang teacher siguro ito, no? Hindi ko lang alam kasi yung comment niya about sa teacher, basahin ko na lang po. Competitive salary daw. Ito highlight ko para at least maano ninyo. Competitive salary daw sa among mga teachers. Dati kaya PRRD 1,500 kada taon for 4 years, no? Now kay PBBM 1,550 kada taon in 4 years. 50 pesos lang pala ang lamang ni PBBM kay PRRD, pero competitive daw yan sa kanya. Well, anyway mga kababayan, itong 50 pesos po, no, kung aanuhin mo lang talaga, parang wala namang increase kasi nagmahalan din naman yung mga bilihin ngayon parang hindi ka rin na-increasean, di ba? Yun Yun. 50 pesos pala. Well, anyway, basta yan, nag-increase po ang gobyerno, no? Nagkaroon po ng executive order increasing salaries, benefits of government employees. Yan. Anong masasabi ng mga
minimum wages lang. Mag-comment nga kayo kung kayo ba ay natutuwa dito. Siyempre ako, hindi rin ako natutuwa dito kasi sabagay, hindi naman yung nagpapasweldo ka sa akin, hindi naman sa Pilipinas eh. Gaya ng sabi ko nga, di ba, isa po akong virtual assistant. At yung bossing ko po ay nasa ibang bansa. So, home base lang po tayo. Online jobs kumbaga, di ba? So yan mga kabayan, paano yung talagang dito? Yung mga minimum wages like sabi ko nga construction worker, ano pa ba? Kayo nga mga kabayan, ano nga kayo kung ano pa yung mga minimum wages dito except po dun sa mga kumpanya. Kasi pwede naman siguro mag-utusan itong mga business dito, 'di ba? Mga businessman dito. Na-increasean nyo naman kasi 'di ba, umi-increase na yung mga bilihin, mga presyo. Well anyway, eto mga kababayan, natapos na tayo sa good news para sa mga government employees, no? Eto naman, nakakabweset pasensya na po kayo, baka isa rin kayo sa mabweset dito, no? Eto. Ano nakikita nyo? Logo po yan. Ang logo pong yan ay worth 175 pesos. Eto. BIR New Logo Debut. Design contest winner take home 175 pesos. Palakpakan. Meron pa palang ganito na nangyayari mga kababayan. 175 for this logo. Congratulations naman. Ito ang naisip ko lang ito bigla mga kababayan. Bakit pa natin kailangan gumastos ng ganito kalaking pera para lang sa ganitong logo? Dahil ba hindi kaya ng ating mga government employees yung ganitong logo? Iningkrisan na nga tuloy kayo, ganito pa mga government. Siyempre may mga 'di ba, may mga naka-assign po 'yan. For example sa BIR, 'di ba? Siguro ko naman may mga yan. May mga employee kayo na marunong din magkalikot ng computer. Ay hindi naman siguro anuhan itong logo na ito eh. O talagang gusto nilang gumastos ng gumastos, Yung mga department natin, no, sa gobyerno na may kakayahan naman na gumawa ng logo, bakit kailangan pang ganito? Kailangan pa ba may price para gumawa kayo ng ganitong logo? 'Di ba? Yan lang, nakakalungkot lang mga kabayan kasi napakarami po nating talented, no, na mga government employees. Pero walang ginagawa. Simple lang naman itong logong ito eh. No? Well anyway, hayaan po natin silang gumastos ng gumastos. Hindi naman kasi nila pera yan eh. Pera naman yan ng taong bayan. Ako po. So ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. About po ito kay Senator Bongo. Ito na po. Ang peace and order. Alam mo, naghahasik sila ng lagim dito. Compromise na po ang peace and order. Ayaw ko po ang Pilipino ang mahirapan. Importante sa akin ang buhay ng bawat Pilipino. Peace and order. Kaya nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, priority niya ang peace and order. Kaya suportado ko po ang desisyon ng administration to totally ban all POGO operation. Dapat totally talaga. Yan ang sinasabi ko. Alam mo, kaya hindi ko sinusundan yung mga balita dyan sa POGO, kay Guo, tama si Bongo. Naalisin lahat ang POGO. Di ba? Ulitin natin. So yan mga kababayan, kasi pag hindi po yan inalis, no? Eto nga ang problema dyan eh. Gaya ng sinabi ko last topic natin about dito sa POGO na sa panahon ni PRRD, ginawang legal para pakinabangan po yung mga POGOng ito. Dahil before pa man PRRD, may mga POGO na eh. Pinakinabangan lang ni PRRD dahil sa pandemic, no? Ang nangyayari kasi ngayon mga kababayan, baka hanggang salita lang sila, natatanggalin yung POGO pero nandyan pa rin pala yung POGO, pero hindi na nakikinabang yung gobyerno. Instead, under the table na po, no? Under the table na lang. Sa bagay,
mas gugustuhin rin yun ng mga Pogo operator. Bakit? Siguro ko, mas mababa po yung under the table kaysa sa mga tax na pwede nilang ibayad sa gobyerno. Diba? Oh. Paano ba ma-check na wala ng Pogo dito sa Pilipinas? Yan na lang po ang abangan natin, no? Para at least makita talaga ng taong bayan na wala talagang Pogo na dito sa Pilipinas. Baka mamaya, sinabi nyo lang natatanggalin pero nandyan pa rin pala sila, di ba? O at nag-ooperate. At hindi na nakikinabang ang ating gobyerno kasi wala ng tax. Pero pala, pinagkikinabangan lang nitong mga politiko. Ha? Sila lang ang makikinabang dahil under the table na. Ha? Wala na. Wala na. Instead na makinabang ang gobyerno. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi tanggalin itong Pogo kasi marami rin namang kalukuhang ginagawa. Ang aking lang mga kababayan, parehas po kay Senator Go, kung tanggalin talaga. Walang ititira. Di ba? Kung may umusbong ulit, tanggalin ulit. Di ba? Wag lang puro sa bagay, hanggang December pa yung nila. Di ba pinangako yun sa sa SONA, ba? Hanggang December. At the end of the year, di ba? Sinabi na talagang totally ban na ang or mawawala na ang Pogo dito sa Pilipinas. Yan mga kababayan, tingnan po natin ha. Siguro ko sa mga susunod na buwan may sunod-sunod na mga raids ito ng mga Pogo Hub, di ba? Oo. So yan mga karabin natin, ano po ang inyong opinion dito sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyo pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.